Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-meditate ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Bible sa Proverbs chapter 9 verse 8 to 12. Sabi dito, never correct conceited people. They will hate you for it. But if you correct the wise, they will respect you. Anything you say to the wise will make them wiser. Whatever you tell the righteous will add to their knowledge. To be wise, you must first have reverence to the Lord. If you know the Holy One, you have understanding. Wisdom will add years to your life. You are the one who will profit if you have wisdom. And if you reject it, you are the one who will suffer. So dito, ah bilang isang wise person, kapag ikaw ay kinorek, kapag ikaw ay ah, tinama, mas lalo kang tatalino. Pero yung mga tao na kumbaga hindi hindi wise sa kanilang mga decision, yung mga tinatawag na foolish, kahit anong sabihin mo sa kanila, kahit anong pagpapaliwanag mo sa kanila, hindi nila maintindihan. Para ka lang nagsasalita sa hangin. So, piliin mo maging wise kaysa ah, mas maging foolish people, yung mga conceited people. Tsaka, paano ba maging wise? Sabi dito, to be wise, you must have first reverence to the Lord. Ibig sabihin, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Magkaroon ka ng takot na yung authority niya, yung holiness ng Diyos, yung ah, ah, yung kabutihan ng Diyos, kung gaano siya ka-holy. Yan. Kaya nga, ang wisdom nagdadagdag yan ng taon sa iyong buhay. It will add years to your life. 'Di ba? Napakaganda talaga, no? Kaya mas maganda talaga na ah, magkaroon ka ng wisdom, maging wise ka, sa araw-araw maging wise ka. Magbasa ka ng salita ng Diyos araw-araw, magiging wise ka. At saka dumikit ka sa mga taong wise, sa mga tao, lumapit ka sa mga tao na magdadagdag ng talino sa'yo. Kung gusto mong tumalino sa finances, lumapit ka sa mga taong matalino sa financial status nila, sa financial, sa kanilang financial. Kung gusto mong tumalino sa cooking, siyempre lalapit ka sa mga tao na marunong magluto, no? Kaya kaya nga bago bago ka maging wise, kailangan mo muna magkaroon ng takot sa Diyos. Reverence for the Lord, no? Kaya ang gawin natin, ah, na lapit lang tayo sa Diyos at maging wise tayo sa ating decision. Ikaw lang responsible ka sa sarili mong ah, ah, sa sarili mo ikaw is responsible. You will profit, sabi, if you have wisdom. And if you reject it, pag ni-reject mo yung wisdom, siyempre ikaw rin ang magsasuffer nun. So, ayun lang po. Maraming maraming salamat.